day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. My dear Jesus Coffee page. God is good all the time. 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 God is good all the time, all the time. God is good. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa ating OPM Online Prayer Meeting. Live po tayo ngayon dito sa ating Facebook page, Jesus Comfy Church. Every Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. na po tayo mga kapatid. At ako nga po pala, ang inyong likod this Wednesday night, Sister Novi Montoya. And I'm so glad that you are here tonight mga kapatid. Thank you Lord sa bawat isa na nakasama natin ngayon. Masaya po ako mga kapatid na heto magkakasama ulit tayo. Ready na po ba kayong tumanggap ng mensahe at salita ng ating Panginoon ngayong gabi? Type nyo nga Amen! Ay, comment nyo nga mga kapatid kung saan ba kayo nanonood tonight. At kung first time mo, huwag mong kalilimutan i-type ang new blessing para ma-welcome po namin kayo mga kapatid. At syempre, welcome na welcome po kayo mga kapatid, no? Dito sa Jesus Comfy Church. Praise the Lord! At para naman po no, sa ating digital evangelism, please mga kapatid, don't forget to like and share our live video mga kapatid. No? Let's keep mentioning and tagging our friends and loved ones para marami pa po ang maabot na mensahe na ating Panginoon ngayong gabi. And thank you Lord sa mga kapatid natin na masisipag mag-tag at mag-mention ang kanilang loved ones. Si Lord na ang magre-reward sa inyo mga kapatid. At binabati naman natin ang ating mga early birds. Ayan, thank you Lord, si Rhea Quaresma na talaga namang laging present sa ating OPM, napaka-early palagi. Si Rhea Quaresma from China, and si Celine Revilius naman from Egypt. Thank you Lord kapatid sa buhay mo, at binabati din natin ang mga kapatid natin sa Japan. Andyan si Sis V de la Serna. Praise the Lord na nakaantabay din sa ating OPM. Konbanwa sa inyo mga kapatid na sa Japan. And of course, binabati din natin ang mga kapatid natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Meron din tayong mga kapatid na sa J Comfy Greece, J Comfy Canada. Isang pinagpalang gabi sa inyong mga kapatid. At binabati din natin sa pinagpalang gabi ang ating mga magagandang nasa Wawa Ministry or Women of Wisdom. Praise the Lord sa buhay ng mga mami nangkong ito na laging maaga. Kay Mami Lola, kay Mami Ading, of course sa aking Mami Beng na masipag magtag at mag-mention ng kanyang friends. Of course, nandyan din si Mami Lilia Chico. At hello din kay Mami Lolit, kay Ninang Nida, Ninang Ellen. Praise the Lord po sa buhay nyo. And kay Sis Mea, kay Mami Weng, kay Mami Gina. Praise the Lord! At binabati rin natin ating mga kapatid na may kinambibilangang ministry no, sa ating simbahan, from praise and worship team, sa ating dance team, sa ating Gen Z growing teens, sa ating men's ministry, sa ating women's ministry, sa ating young pro men's and women's ministry. Of course, we have ushering ministry, finance ministry, media ministry, prayer warriors ministry, and of course, we have new blessing ministry and kids church ministry. Ayan, praise the Lord sa buhay ng mga kapatid natin, no? Sa mga ministry na pinagkatiwala ng ating Panginoon. Praise the Lord! Isang pinagpalang gabi din sa mga students natin from Las Piñas National High School. Praise the Lord! Nakasama na rin natin magpuri every Sunday. Thank you, Lord! At binabati natin ang ating local and international churches. Ayan, sa ating Jesus Comfy Church Greece and Canada. Praise the Lord po sa buhay niyo mga kapatid. At binabati rin natin ang ating mga local church families, J Comfy Nasugbu, J Comfy Manila, J Comfy Nueva Ecija, at J Comfy Las Piñas. Praise the Lord sa buhay niyo mga kapatid. At binabati rin natin ang ating mga butihing pastol, ang ating J Comfy Pastors.
Hello po, Pastor John, nasa Canada ngayon. And hello rin po, Bishop Ricky, Reverend Joe, Pastor Arnold, Pastor Vanji, Pastor Bong, Pastor Josephine Ilagan, kay Pastor Jojo and Sis Hermie. Praise the Lord po sa buhay niyo, mga J Coffee Pastors. And of course, binabati natin ang ating butihin at anointed na pastor, our very own Pastor Van Rusit. Isang pinagpalang gabi po, Pastor, at sa kanyang maganda at ever supportive na may bahay na si Sister Isabel Rusit. At sa buong Rusit Kids at sa buong Rusit Family. Praise the Lord po sa buhay nyo. Thank you, Lord, mga kapatid. Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating gawain ngayong gabi, hiin muna natin ang gabay at presensya ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Our Heavenly Father in heaven, we glorify your name. We magnify your name, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa malayang oras upang makarinig muli ng iyong mensahe. Salamat, Lord, na heto muling makakapagbahagi ang iyong lingkod. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong pagsama sa aming kalagitnaan. Patuloy ka, Lord, na mangusap sa bawat isa. Buksan mo ang aming mga tenga upang marinig ang katotohanan. Buksan mo ang aming mga puso upang tanggapin, Lord, ay yung mensahe. Ito mga binhi, Lord, na maitatanim, Lord Jesus, sa bawat nakikinig ngayon. Ito ay patuloy, Lord, na lalago. Magkaroon, Lord, ng transformation sa buhay at maraming bunga. Panginoon, tawagin mo po, Lord, ang mga kapatid ko na wala pa sa mga oras na ito. Sa kabila, Lord, ng kaabalahan this holiday season, dalangin namin na hindi makakalimutan ang tunay na essence ng Pasko. Kaya ngayon pa lang, Lord, pinapasalamatan kita sa malayang oras. Nandito kami nagkakatipon-tipon. Dalangin ko, Lord, na bawat isa ay mabless ng mensahe ngayong gabi. Matagpuan ang purpose. Dalangin ko, Lord, na hindi matabunan ng anumang kasiyahan ang tunay na kahulugan at diwa ng Pasko. Kaya, Lord, salamat sa opportunity na ito. Pinapalayas mo na lahat ng mga distractions sa oras na ito, Panginoon, upang hindi makapakinig. Lord, ibalik mo ang apoy sa puso ng mga anak mo na nawala na, nanlamig sa kanilang pananampalataya, mga tumalikod sa iyo. Dalangin ko, Lord, na muling mag-alab ang kanilang mga puso. Ikaw ay paglingkuran, naisin, manabik muli sa kanilang ugan. Salamat, Lord Jesus, sa katagumpayan, Panginoon, ng aming gawain tonight. Anoint mo, Lord, ng iyong banal na espiritu, ang bawat sasabihin. Gamitin mo akong mouthpiece. Ikaw, Lord, ang manguna. Ikaw magsasalita. Kaya, Lord, tinataas ko ang katagumpayan ng aming gawain ngayon. Sa pangalan mo, Jesus, Amen. Ayan, praise the Lord, mga kapatid. Katatapos lang po natin manalangin at sa mga kapapasok pa lang, welcome po kayo sa ating online prayer meeting here at Jesus Coffee Church. Tuloy-tuloy po ito, mga kapatid, from Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. Sa ating Monday naman, ang ating Sunday service na replay of praise and worship. And sa ating Tuesday naman, ang ating word kasama ating buting pastor na magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, lagi po kayong invited sa ating mga gawain. At naman, mga kapatid, samahan niyo akong magpuri sa ating Panginoon. Aawitin po natin ngayon, mga kapatid, isa ito sa original composition ng ating simbahan. Pasko na naman. Praise the Lord! Salamat sa buhay ng ating media team na ilalagay ang lyrics ng ating awitin sa ating comments para lahat tayo ay makasabay. At thank you, Lord, din sa buhay ng ating praise and worship team na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon sa kanyang simbahan. Lord, sabayan niyo ako, mga kapatid, napakasaya nito, na awitin. Pasko na naman! Pasko! Pasko! Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang
Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiyas. Nagbibigayan ng regalo bawat tao, nakangiti sa'yo lahat ng kasalubong mo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magmahalan, magbigayan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magmahalan, magbigayan, magmahalan, magbigayan, magmahalan, magbigayan, pagkat si Kristo'y nasa'yo. Pasko! 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 Amen! 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 Praise the Lord! Pasko na naman! Tunay nga no, nararamdaman nyo na ba na talagang Paskong Pasko na? Malamig ang simoy ng hangin, at talagang nagja-jacket na yung iba, at yung iba naman abala no, sa mga regalo at sa iba't ibang mga handa. Pero syempre, tunay na kahulugan ng Pasko ay matatagpuan natin sa nagbigay ng kanyang buhay. Praise the Lord! Isa po yun sa original composition ng ating simbahan. Pasko na naman! At mga kapatid, hindi lang po yun ang mga awitin ng ating simbahan. At kung napasabay ka kanina no, at na-bless ka sa inawit ating kanina, you may check our YouTube channel mga kapatid. Marami pa tayong worship songs doon. Full video po natin no, ng mga sermons. Nasa ating comment section po ang ating link. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe kapatid, subscribe ka na. Para lagi ka pong updated sa lahat ng mga uploads na mga katulong sa spiritual growth mo. At meron din po tayong TikTok account. Nasa comments din po natin ang link. At of course, dito po sa ating Facebook page ngayon kung saan po tayo live, Jesus Coffee Church. Please mga kapatid, follow nyo na po, i-subscribe nyo na po mga kapatid. I-like nyo na rin po ang page natin mga kapatid para lagi po kayong updated sa ating mga church activities. Praise the Lord! At ngayon naman, magko-coffee break muna tayo! That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Praise the Lord mga kapatid! Ang ating J Coffee Break naman ngayong gabi. Magpapatrivia muna tayo. At syempre, ang first 3 na makakakuha ng tamang sagot ay my prize this coming Sunday. Alright, so ready na kayo mga kapatid ha? Alright, ang ating question for tonight. Ito na mga kapatid. Sino kaya ang inimbitahan ng Diyos na maging witness ng kapanganakan ni Jesus? Ulitin ko ha. Sino yung inimbitahan ng Panginoon natin na maging witness sa kapanganakan ni Jesus? Yung birth of Jesus no, sa Bethlehem. Sino kaya yon? Okay, meron tayong choices mga kapatid. Okay, letter A natin, mga hari. Letter B, shepherds or pastol. And letter C, mga prophets. Or letter D, mga priests or pare. Letter A natin, mga hari. Letter B, shepherds or pastol. And letter C, mga prophets. Or letter D, mga priests or pare. Ayan mga kapatid, paki-screenshot nga kung sino yung nakakuha ng tamang sagot no, doon sa tatlo. Ayan. Thank you. Sige, ready nga tayo. Mag-count nga tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Ayun mga kapatid, paki-type na no, ang tamang sagot sa ating comments. At ang tamang sagot ay letter
B. Yes, shepherds, no? Mga shepherds here or mga pastol na mababasa natin sa Luke chapter 2, no? Verse 8 to 12. Yes, sila po mga kapatid ang naunang nakakita o sumaksi sa pinakamagandang miracle na ito, no? Ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. So once again, congratulations po sa lahat ng ating mga winners. Abangan po ninyo, no, ang ating pa-prize. Ang ating pa-prize is ngayong Sunday. Ayan, praise the Lord sa buhay niyo mga kapatid. At yan po ang ating Comfy Break! That's a good idea. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Ayan, praise the Lord mga kapatid. No, thank you Lord sa ating mga winners. At tunay nga, no, na nagbabasa talaga kayo ng Biblia. Kaya mga kapatid, patuloy na po tayo magbasa ng salita ng ating Panginoon everyday. No? At huwag po natin basang-basahin lang, i-meditate din po natin sa puso upang patuloy po tayong lumago sa ating pananampalataya at magkaroon ng tunay na transformation sa ating puso at isipan at pamumuhay. Dahil ang salita ng Diyos, ito'y buhay, makapangyarihan at may kakayahang baguhin tayo mula sa ikabuturan ng ating puso mula sa loob hanggang sa labas. Kaya mga kapatid, thank you Lord sa ating Comfy Break. Praise the Lord mga kapatid. Tuloy lang po tayo, no, sa ating gawain dito sa ating OPM. Papunta na po tayo sa ating Word of God. Pero bago po yun, handa po muna natin ang ating OPM notebook, ating ballpen at ang ating mga puso sa pagbabasa ng mensahe at salita ng ating Panginoon ngayong gabi. Praise the Lord! Kuha na po tayo mga kapatid ng ating mga Bible at sabay-sabay po natin basahin sa Luke chapter 2 verse 8 to 12. Luke chapter 2 verse 8 to 12. Sa New Testament po natin ito mababasa mga kapatid, no? At habang binubuksan po natin ang ating mga Biblia, tuloy lang po tayo sa pag-share ng ating live mga kapatid, no, sa ating digital evangelism. And of course, we'd love to invite you and your family po, no, sa ating Sunday service at 11:30 a.m. po. Sa Gigmol po tayo mga kapatid, no? Isama mo na yung buong pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga friends mo. At sabay-sabay tayong magpuri sa ating Panginoon at matuto pa na kanyang salita. Sabay-sabay tayong mabless, no, sa mga mensahe ng ating Panginoon na binabahagi ng ating pastor every Sunday. Praise the Lord! At kami nga po pala mga kapatid ay taos-puso nagpapasalamat sa Diyos sa buhay nating mga kingdom partners, sa ating builders, pledges, supporters, ay tithers na talaga namang they give cheerfully, no, sa gawain ng ating Panginoon. At talaga naman nagbabalik ng mga pagpapala. Tandaan natin mga kapatid, hindi nasasayang lahat ng mga pagpapagal natin, lahat ng mga tinatanim natin na binhi sa kaharian ng ating Panginoon. Dahil kung tapat kayo, mas lalong tapat ang ating Panginoon. At marami na nagpatotoo, no, dahil sa kanilang pagiging tapat sa pagbibigay ng ikapo at handog pinagpala talaga sila ng Panginoon na higit pa sa kanilang inaasahan. Praise the Lord! Dahil sa totoo lang mga kapatid, never na never mong matatalo ang Diyos pagdating sa bigayan. Kaya mga kapatid, no, patuloy lang tayo na maging tapat. Pinangako na ating Panginoon sa Malakay 3:10, kung hindi niya bubuksan ang durangawan ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Kaya mga kapatid, kung tinouch ni Lord ang puso mo, nandyan po sa ating comments, no, ang ating GCash number at video account para sa convenient na pagbibigay. Praise the Lord mga kapatid. God bless you 100-fold for your generosity. Thank you, Lord. Praise the Lord, mga kapatid. Andiyan ka na ba? Sa Luke chapter 2, verse 8 to 12. Luke chapter 2, verse 8 to 12. Kung nandyan ka na mga kapatid, sabay-sabay na nating basahin ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi dito, sa verse 8, doon ay may pastol na nasa parang at babantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Verse 9, at tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganon na lamang ang kanilang pagkatakot, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Verse 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon.
Verse 12, ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsapan. Praise the Lord! Nalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbasa ng iyong salita. Lord, pinagpapala mo na ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na mangusap ka sa kwento, Panginoon, ng iyong kapanganakan, Lord. Dalangin namin, Lord, na buksan mo ang bawat puso, ang bawat isipan pang matanggap, Panginoon, ang katotohanan na maipaalala sa amin, Panginoon, ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Maraming salamat, Panginoon, sa privilege, Panginoon, upang maibahagi, Panginoon, ang magandang balita. Kaya, Lord, patuloy kang mangusap sa amin doon sa paraan, Lord, na maunawaan pa ng bawat nakapakinig na. Buksan mo ang aming isipan, Lord Jesus. Give us knowledge, wisdom, and understanding. Lahat na aming mapapakinggan, Panginoon, maitanim, magkaroon, Lord, ng transformation at maraming bunga. Lord, patuloy kang mangusap sa amin, Lord, at makikinig kami. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng aming gawain, sa iyong makapangyarihang salita, Panginoon, na nagbabago pa ng bawat tao. Kaya, Lord, tinataas namin sa iyo ang katagumpayan ng gawain ito. Tanging sa iyong banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen, amen. And praise the Lord. Hallelujah. Isang pinagpalang gabi po muli, mga kapatid. Grabe, nakaka-bless na makakasama ko ulit kayo ngayong Wednesday night. Grabe, ang bilis ng panahon talaga ngayon. Ang bilis ng araw at ilang tulog na lang ay magpapasko na. Sino ba dito ang excited na sa Christmas? Siguro yung iba dyan nagka-countdown na sa inyo, no? Pero tonight, mag-series break muna tayo, no, mga kapatid? At pag-uusapan natin ngayon ang totoong essence ng Christmas. Dahil ilang tulog na nga lang, magpapasko na at alam ko na meron kayong iba't ibang pinagkakaabalahan. Kaya napakaganda, mga kapatid, na bago tayo mag-celebrate, ay alam talaga natin, no, kung ano ba talaga ang ating pinagdiriwang. Kaya napakaganda na pag-uusapan natin gabi, mga kapatid. Pero bago yan, may tanong muna ako sa inyo. Okay, sino ba dito, mga kapatid, ang excited nang mag-celebrate ng Christmas? At ano-ano ba yung mga inaabangan nyo kapag Pasko? At para sa inyo, ano nga ba ang Pasko? Ayan, mga kapatid, i-comment nyo, mga kapatid. Ano ba usually ang inaabangan mo tuwing Pasko? At para sa iyo, ano nga ba ang tunay na meaning ng Pasko? Siguro, ang iba sa inyo excited na sa 13-month pay or bonus, no? Amen nga dyan. O baka naman yung iba, paubos na. Wala pa yung Pasko. Pinambili na ng mga pangregalo sa mga inaanak. Yung iba naman siguro, naubos na rin ang bonus at meron pang hindi nabibigyan sa mga inaanak. At yung iba naman, naku si Snowy, ako naghihintay ako ng Noche Buena. Kasama ang pamilya ko. Ang saya, no? Sama-sama sa hapag, kumpleto ang pamilya. Lalo na yung mga minsan lang nagkikita-kita, no? Kapag Pasko, minsan lang nakukumpleto ang pamilya. Pag Christmas o New Year. Oh, meron din naman nag-expect ng new shoes, new outfit, new phone, new appliances, new gadgets, at new blessings sa pamilya. Meron pa nga talagang napapa-thank you Lord na lang talaga at mapapasabi na merry na ang Christmas ko dahil meron ng bagong member sa aming family. At yung iba naman siguro excited na sa yes mula sa kanilang nililigawan. At may ilan din naman siguro sa inyo looking forward sa exchange gifts naman. Ano kayo matatanggap ko ngayong Christmas, no? Picture frame or cup? Di ba, baso? Praise the Lord. Alam niyo ba, mga kapatid, lahat tayo may kanya-kanyang inaabangan, no? Pero ang common denominator, lahat tayo gustong maging masaya. Tama ba? Na para bang tayo ang espesyal sa araw na yun. Na para bang tayo ulit yung may birthday. Wala namang masama dun, mga kapatid, ano? Pero kung hindi na-meet ang expectations mo this Christmas, does that mean hindi na masaya ang Pasko mo? Hindi ka na ba magsa-celebrate kung hindi mo nakuha yung expectations mo? Or what if wala ang lahat ng reason na yan para maging merry ang Christmas mo? Would you still celebrate Christmas? Mga kapatid, kailangan natin maunawaan na hindi naman nakadepende sa material na bagay ang selebrasyon, ang totoong happiness natin. Dapat ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi sa gifts, lights, or parties. Oo, masaya naman talaga no? Pero dapat nating tandaan na higit pa sa regalo. At ito ang pagdating ng perpektong anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, nagbibigay ng joy na hindi mo kayang bilhin o mapapantayan ng anuman bagay sa mundong ito. I pray, mga kapatid, ngayong Christmas season,
Hindi matakpan ng masaganang selebrasyon ang tunay na reason kung bakit tayo nagdiriwang. Dahil sa dumating ang tagapagligtas, ang Mesaya, ang tunay na magbibigay kagalakan at buhay na walang hanggan. Na ma-recognize natin na kahit wala ang lahat na inaabangan natin, pwede pa rin tayong magkaroon ng Merry Merry Christmas dahil sa good news na nagdadala ng tunay na kagalakan sa bawat isa. Praise the Lord! Alam niyo mga kapatid, sa binasa natin kanina mga kapatid no, sa Luke 2, chapter 2, verse 8 to 10. Tandaan natin 10 days from now, Christmas time na. Pero bago ang decorations mga kapatid, no, bago yung mga Noche Buena natin, bago ang mga carols, meron munang nangyaring divine announcement. Dahil ang mga shepherds, yes, yung mga shepherds kanina no, sa coffee break natin, maging unang witness sa sanggol na si Jesucristo. Kaya nung nagpadala ang Diyos ng anghel para sila ay imbitahan at nang makita nila ang kaniningan ng anghel, natakot sila. At alam niyo ba mga kapatid, sa panahon nila, no, ang mga shepherds talaga ay outcast. Talagang mababa tingin sa kanila ng lipunan. Hindi sila mga hari. Marumi talaga sila mga kapatid, no? Dahil nga doon sa trabaho nila. Pero dito makikita natin mga kapatid ang puso ng Diyos. Kahit ang mga mababa at simpleng tao ay pinili niyang maging unang makita sa tagapagligtas. Though natakot ang mga pastol mga kapatid, at minsan ganun din tayo no? Nakakaramdam ng takot. Kapag kakulang ang handa, kapag kinukulit ka ng mga inaanak mo, kapag hindi na-meet ang expectations mo, natatakot ka sa mundong puno ng uncertainty. Pero sinabi ng anghel sa mga pastol, huwag kayong matakot. Dahil naparito ako pang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Grabe yun! Amen! Hallelujah! Ang anghel mismo nagpaalala, do not fear. Kaya mga kapatid, kahit walang magarbong selebrasyon, kahit hindi ayon sa plano natin, pwede pa rin tayo magkaroon ng Merry 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 Christmas. Bakit? Dahil ang good news ay magdadala ng tunay na joy sa lahat ng tao. Ito po ang mabuting balita mga kapatid, sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Mesaya na siyang Panginoon. Woohoo! Hallelujah! Sabihin nga natin ng malakas ito mga kapatid, tagapagligtas, Savior, Jesus, diba? Tagapagligtas, Jesus, our Savior. Amen! Alam niyo po mga kapatid, ina-expect kasi nila noon ang Savior na darating bilang king or warrior na magtatanggol sa kanila laban sa Roman government kasi talaga nasa pailalim sila sa Roman, sa pamumuno ng mga Romans. So, alam nyo, hindi dumating si Jesus na may dalang espada o di kaya pinanganak sa palasyo, kundi dumating siya bilang baby sa sabsaban. Kasama ang mga shepherds, simple at humble, hindi glamorous ang setting, Ito yung nagpapakita mga kapatid, God purposely came in humility. Na pinili ni Jesus na maging mahirap para tayo ay maging mayaman sa kanyang biyaya. Para maabot ang mga mababa at yung mga nawawala. Para mapalaya tayo not in physical kingdom, yung Rome, kundi sa kanyang kingdom kung saan ang kapangyarihan niya at ang kamatayan sa krus ang tatapos sa lahat ng kasalanan at kamatayan. Hindi ba napakagandang balita nito mga kapatid? Na meron na tayong Savior na gumawa ng paraan para sa atin, para maligtas tayo sa ating mga kasalanan at hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Si Jesus Christ, our Messiah, the Anointed One. Kahit mga kapatid sa Old Testament pa lang talaga hinihintay ito ng mga tao. Kaya sabi ni Jesus, napakapalad ng mga nakakakita sa Kanya, gaya ng mga pastol. At ang nakita nila ay talagang na-prophesy na ng mga propeta sa matagal ng panahon. At alam niyo ba mga kapatid, ang kapanganakan ni Jesus ay talagang yumanig sa buong mundo. His birth is the most significant in history. Kahit wala pa siyang ginawa, ang mundo ay nayanig na sa pagdating niya. Sabi nga sa Isaiah chapter 7 verse 14, sapagkat ang ipinanganak ni Maria ay hindi ordinaryong tao kundi Diyos, at ang kanyang kapanganakan ang nagbago ng kasaysayan ng mundo. Sa katunayan mga kapatid, yung calendar natin ay nakabase yan sa kapanganakan ni Jesus. From zero onward, nagsimula ang Year of the Lord o Anno Domini. Kaya si Jesus ang most significant person in history. Hindi si Santa Claus, hindi si Ninong, hindi ang mga regalo, kundi si Jesus ang greatest gift to humanity, ang nagbibigay ng eternal life, ang kagalakan, kapayapaan at tunay na pag-asa, lalo na sa mga nawawala ng pag-asa. Amen ba mga kapatid? Kaya why do we celebrate Christmas? Marahil
Maraming dahilan para ipagdiwang Pasko. Pero tayo bilang mga Kristiyano, mga kapatid, we celebrate Christmas to remember the birth of our Savior Jesus Christ and to proclaim that God came down to save humanity. Kaya tonight, mga kapatid, I will give you 2 powerful points and I pray na maitanim ito sa ating mga puso at isipan. Why do we celebrate Christmas? Because Jesus came to be with us. Jesus came to be with us. That's why we call Him Emmanuel, meaning God with us. Amen? Ang Christmas po mga kapatid ay hindi lang tungkol sa lights, sa hamon, Noche Buena. Hindi siya tungkol sa aesthetic IG stories na pang my day ka lang, no? Sa Facebook mo or di ka sa mga 13-month pay mo. Mga kapatid, Christmas is about the God who stepped into our broken world. Yung perpektong anak ng Diyos, bumaba dito sa mundo. Hindi bilang hari, iniwan niya perpektong langit, napakaganda sa langit. Pero bumaba dito sa mundo, hindi bilang hari o maghari, kundi para iligtas tayo. Hindi siya bumaba dito na may army of angels behind Him. Kahit pwede naman. Pero bilang isang sanggol sa sabsaban, like, who does that? Only Jesus, only a King who saves us, more than His comfort. Pero bakit niya ginawa yun? Dahil sabi sa Biblia, mga kapatid, sa kanyang salita, sa Romans 3, chapter 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Ibig sabihin, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw at ako, tayong lahat ay makasalanan. Walang qualified, walang pumasa sa standard ng Diyos. At ano bang standards ng Diyos? Holiness. Doon palang bagsak na tayo, mga kapatid. Sa umaga pa nga lang, di ba? Pagising mo pa nga lang, nakakaisip ka na agad na hindi maganda at masama sa kapwa mo. At sa sobrang galit mo, nakakapagsalita ka na ng masasakit sa anak mo kasi inuuna mong mapuno ng mundo kaysa magpapuno sa banal na espiritu. Di ba? Nasa sinapupunan pa lang tayo ng mga magulang natin, ng nanay natin, makasalanan na tayo. Dahil sa namanan natin kasalanan kina Adan at Eva. At ano ang kasalanan? Ito ang sinasabi natin, iniisip natin at ginagawa natin na ayaw ng Diyos. Kaya bawal sa langit ang kasalanan. And that's why we needed a Savior. We needed a Savior and He came. Hindi tayo save by good works or charity or sa pagiging mabait. Dahil makasalanan tayo, hindi tayo nararapat makapasok sa langit sa kaharian ng Diyos at makasama si Lord habang buhay. Dahil may barrier, mayroong separation, may harang. At sabi sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Savior." Ibig sabihin, lahat tayo makasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, habang buhay na mahihiwalay tayo sa Diyos. Kaya natin ipinagdiriwang ang Kapaskuhan dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Hindi sa sarili nating efforts, hindi sa mga santo na pinupunasan ninyo, hindi totoo na maliligtas ka kapag gumawa ka ng mabuti o tumulong sa may hirap dahil mabait ka, no. The Bible is clear, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya we needed a Savior. Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 8-9, "Through faith we have been saved by grace, not our own efforts." Amen ba, mga kapatid? Kaya hindi man December 25 ang exact birthday ni Jesus, pero ang mahalaga, meron tayong isang araw para pinagdiriwang ang kanyang pagpunta dito sa mundo, na siya ay dumating dito because He loves us and wants us to be with Him forever. Kaya siya mismo ay bumaba sa lupa. God came down to meet us where we are. Kaya nga sabi diba sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Amen? Ibig sabihin, pinili niya maging mahirap, mga kapatid, para tayo ay maging mayaman, hindi sa material, kundi sa kanyang biyaya. Ipinanganak siya sa sabsaban. Marahil marami sa inyo pinanganak sa hospital, sa lying-in o sa komportableng lugar, pero si Jesus, mga kapatid, sa kulungan ng hayop. Luke chapter 2 verse 11 says, "Isinilang sa bayan ni David ang tagapagligtas. May kita ninyo ang sanggol na nababalot sa lampin ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Then dumating ang shepherds. How did they celebrate Christmas, mga kapatid?
Sabi sa Luke chapter 13 verse 14, lumitaw ang napakalaking hukbo ng mga anghel at nagpuri sila sa Diyos. Glory to God in the highest. Wow, grabe yun! The angels were celebrating. Like para bang nagkaroon ng heavenly flash mob because the Savior was born. At paano ba sila nag-celebrate? Sabi sa Luke chapter 2 verse 14 to 16 tells us, the shepherds hurried to Bethlehem and found Jesus. They celebrated by going to Jesus. And that's the same invitation to us. Paano tayo magse-celebrate ng Pasko, mga kapatid? Lumapit tayo sa presensya ng ating Panginoon. Anytime, anywhere, we can go to Jesus and dwell in His presence. Pwede natin maranasan ang presensya ng Diyos by coming to Him. Yan ang first Christmas na hindi natin makakalimutan. Kaya mga kapatid, kagaya naman ginawa ng mga shepherds na pumunta sila, nagmadali sila para makita ang sanggol sa Bethlehem. Kung paano sila pumunta kay Jesus, ganun din dapat tayo. Nanaisin natin lumapit sa Kanya. Dahil sabi nga sa James chapter 4 verse 8, draw near to God and He will draw near to you. Itandaan natin mga kapatid, kasi Jesus bumaba dito sa lupa not just to visit but to stay. Ibig sabihin, hindi holiday guest si Jesus sa mundo ha. Hindi siya nag-staycation o nag-bunging lang. No, He came with a mission, a purpose, at kagaya mo, naging tao din siya. Kaya nararanasan niya ang magutom, ang mapagod, ang mauhaw, ang malungkot at tumangis. Dahil siya ay nagkatawang tao. Kaya nararamdaman ni Lord, no? Yung mga nararamdaman mo, yung mga pinagdadaanan mo sa mga oras na ito. Alam na alam ni Lord yan dahil kahit siya man ay tao rin. Jesus did not step into humanity para lang mag-tour o magpasarap ng buhay dito sa mundo. Hindi siya bumaba dito sa mundo para maging boss o mag-utos siya. Kaya nakakalungkot mga kapatid kapag ang isang Kristiyano ay kontento na lang sa pagiging church member dahil hindi na nauunawaan ang totoong kahulugan ng paglilingkod na. Hindi. Hanggang ganito na lang ako, aaten na lang ako as member. Hindi kapatid. Dahil ang totoo, hindi niya naunawaan ang totoong kahulugan ng paglilingkod. Dahil ang tamang response natin sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo sa atin ay hindi lang sa pag-attend lang sa church every Sunday, kundi sa pagbibigay din ng ating buhay sa Diyos, sa paglilingkod. Dahil sabi nga diba sa Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man did not came to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Kung ang hari ng mga hari, mga kapatid, ay buwaba sa mundo para maglingkod, wala tayong excuse para mabuhay para sa sarili lang natin. Kung si Jesus ay regalo sa atin ng Diyos Ama, dapat din natin gamitin ang mga regalo na pinagkaloob sa atin para sa kapakinabangan ng bawat isa. Because salvation leads to service, grace produces obedience, at ang tunay na Kristiyano, naglilingkod. That's true greatness starts with humble service. Jesus is stepped into transform, redeem, and ultimately dwell with us. He came. He is our ever-present help, the God who walks with us through every season. Christmas reminds us, He did not come to visit. He came to save. Kaya kapatid, kapag lonely ka this season, remember, si Jesus nga walang magarbong handa. Wala siyang queso de bola o ham. Walang program na buffet, no exchange gifts. Kasi ang Pasko ay hindi naman patungkol sa atin ito kapatid, kundi si Jesus pa rin. Doon pa lang pinakita na ng Diyos ang greatest Christmas symbol, ang star, para ipahayag ang pagsilang ng tagapagligtas, ang kauna-unahang star. Natanda ang pagsilang ng ating tagapagligtas. At kahit wala ka mang matanggap, ngayong Pasko mga kapatid, let's be grateful. Exercise an attitude of gratitude. Dahil naibigay na ang pinaka-perpektong regalo sa atin 2,000 years ago. Yung regalo na yun na hindi nasisira, hindi nababasag, hindi appliance showcase, at masigit pa. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Walang iba kundi si Jesus Christ, ang tagapagligtas, ang Messiah, ang tunay na magbibigay kagalakan at buhay na walang hanggan. The Savior of our sins. Kasi kung base lang sa gifts ang joy mo kapatid, mababaw na dahilan yan. Hindi mo pa talaga kilala ang tagapagligtas mo. Kung anong sineselebrate mo.
Kung base sa celebration ng hope mo, malulungkot ka talaga. Your joy must be anchored in Emmanuel. Sabihin mo nga, Emmanuel, the God who sits with us. God is with you. God understands you and strengthens you. And He is with you. Because Christmas is not about what we have. It's about who came for us. And that's Jesus Christ, our Emmanuel. Amen? Yung mga kapatid, kung nakita natin that Jesus came to be with us, tandaan natin ito. Hindi lang siya bumaba sa mundo para samahan tayo, kundi para iligtas tayo. Ang sabsaban, mga kapatid, ay hindi lang nanatiling sabsaban. It was a mission in motion at divine assignment wrapped in human flesh. Kaya't hindi lang God with us ang Christmas. Christmas is God saving us. Kaya for our second point tonight, mga kapatid, we celebrate Christmas because Jesus came to save us. Because Jesus came to save us. Jesus, the Savior of the world. Mga kapatid, tandaan natin ito. Nang malinaw, walang ibang o makapagliligtas sa'yo kundi si Jesus lang. Dahil sabi ni Jesus mismo sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ibig sabihin, hindi siya nagbigay ng options sa ibang daan. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Jesus made an exclusive claim with eternal implications. There's no other way, mga kapatid. Hindi si Buddha, hindi si Muhammad, hindi si Confucius, hindi rin religion ang makapag-save sa'yo. Kahit tradition mo, at mas lalong hindi ang good works o pagiging mabait mo ang makapagliligtas sa'yo. Tanging ang ating Panginoong Hesukristo lamang, maliban dyan, wala nang ibang daan. Only Jesus saves. Bakit? Kasi only Jesus died for your sins. Siya lang namatay sa kasalanan mo, kapatid. Mga nabanggit natin kanina, para sa kasalanan mo. Sila ang mga central figure na mga hindi naniniwala kay Jesus. Pero sa ating mga Kristiyano, si Jesus ang ating central figure. Dahil si Jesus lang ang namatay para sa kasalanan mo. Imagine, from the baby in the manger, lumaki si Jesus na punong kaalaman, pabor, stature sa harap ng Diyos at ng tao. He started his public ministry at the age of 30, a culturally significant age in Jewish society, the age of maturity, full priestly and civic responsibility and readiness to teach and lead. Kaya sa simula ng ministry nating Panginoon, doon nakita natin, di ba, nagpagaling siya ng maraming may sakit, bumuhay ng mga kapatay, nagpakain mga libu-libong tao, nagpalayas ng mga demonyo, at nagpakita ng supernatural authority. His first message, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Repentance. And Jesus lived a perfect life. Walang kasalanan, walang pagkukulang, walang kapintasan ng ating Panginoon. Pinakita niya sa mundo ang pamumuhay na may kabanalan, perpektong pamumuhay, ang standard ng kabutihan at kabanalan. Pero isang araw, siya ay hinuli ng mga Romanong sundalo at dinala sa hukuman. Pinagsamantahalan siya ng verbal at physical abuse. Anong ginawa kay Jesus? Sinuntok, sinipa, ininsulto, pinagtawanan, pinahaya sa harap ng tao, dinuraan, pinagtulungan, pinutungan ng koronang tinik, hinampas ang ulo, at pinatong ang mabigat na krus sa kanyang balikat. Wala namang kasalanan si Jesus. Siya ay perpekto at banal. Ikaw dapat yun at ako ang siyang paparusahan. Dahil tayo naman talaga ang makasalanan. Hindi lang yun. Ang mga taong sumusunod sa kanya, pinakain niya yung mga nabusog, yung mga nag-witness ng milagro at kabutihan niya, pati yung mga sumalubong sa kanya sa triumphal entry niya, habang nakasakay siya sa donkey ay parehong nagsabi ng Hosanna, Hosanna to crucify Him. Nakakalungkot, mga kapatid, no? Yung pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi nakadepende, no, sa kung paano siya tinrato ng tao. Ang kanyang misyon ay kaligtasan, kahit siya ay hindi pinahalagahan at tinanggap na lahat. Ikaw dapat yung paparusahan. Ikaw dapat yung magpasa ng krus at tumanggap ng lahat ng iyon. Pero si Jesus ang gumawa nun. Si Jesus ang nagdusa. Pinakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin sa krus while we're still sinners. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us.
Tinuring na isang makasalanan si Jesus para tayo maging righteous sa paningin ng Diyos Ama. Tinuring siyang kriminal kahit wala siyang kasalanan, kahit inosente siya. Pinasan niya ang bigat ng ating kasalanan sa krus, ang galit ng Diyos na dapat para sa atin. Ang kahihiyan ng mundo ay pinasan ni Jesus. Jesus, the perfect, sinless Son of God, pinahirapan, pinasan lahat ng pasakit, at inilagay sa pinakalunos-lunos na sitwasyon. Pinahirapan, binugbog, pinakaw sa krus, pinahiya, hinubaran, at namatay. Lahat ng ito ay para sa akin at para sa iyo, mga kapatid. In first century, ang krus ay hindi ordinaryong parusa. Ito ay ultimate shame, ultimate humiliation at public execution. Hindi basta execution. Nakakahiya, humiliating, brutal na paraan ang parusa noon. Ganun ang pahulugan, ganun ang simbolo ng krus noon, mga kapatid. Pero kahit si Jesus ay hari ng lahat, pinakamakapangyarihan, ay inilagay sa pinakamababang posisyon na hindi mo ma-imagine upang mapasan ang bigat ng ating kasalanan at upang tayo ay mapatawad. Ikaw at ako ang dapat nakapako, ngunit inako lahat yun ni Jesus. Tinuring siya makasalanan para tayo ay maging righteous sa harap ng Diyos. Kahit wala siyang kasalanan, pinasan niya ang galit, ang ating kahihiyan, at ang parusang dapat ay para sa atin. Lahat yan ginawa ng ating Panginoon dahil sa labis ng kanyang pagmamahal. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay malinis ating mga kasalanan. Namatay si Jesus. Pero ang good news, mga kapatid, hindi na natiling patay si Jesus. Dahil may 3 araw siya ay nabuhay namang muli. Hallelujah! At ang kanyang muling pagkabuhay ay ang ultimate demonstration ng kanyang divine authority at victory. Nagtagumpay ang ating Panginoong Jesucristo laban sa kasalanan. Nagtagumpay siya laban sa kamatayan. Nagtagumpay siya laban sa impyerno. Ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapatunay na ang lahat ng pangako ng Diyos ay totoo. Sino mang manampalataya at maniwala sa ginawa niya sa krus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nangyari nga at naganap ang prophecy sa Book of Daniel na nagsasabi tungkol sa darating na everlasting kingdom. And true enough, in Isaiah chapter 9 verse 6, "For to us a child is born, to us a son is given. The government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace." When Isaiah wrote this prophecy, mga kapatid, nearly 800 years before Christ, sa panahon ng Israel na puno ng takot at oppression, ang Messiah na darating, he will be called Wonderful Counselor. Ibig sabihin, sobrang kamangha-manghang tagapayo, beyond human comprehension. Hindi siya ordinaryong teacher o advisor. Kung sa mundo natin may mga counsel, meaning of wonderful, ang salitang wonderful sa Hebrew ay literal na incomprehensible. Sobrang kamangha-mangha ito at nakakabighani sa isip. Ang Jesus na wonderful ay awe-inspiring, supernatural at perfect in every way. Pinakita niya ito sa miraculous conception, healing ministry, perfect life, meaning of counselor sa Israel. Diba kung maalala nyo, pinakamatalinong counselor noon na wise king ay si Solomon na nagbibigay ng guidance sa kanyang bayan. Pero meron pang masigit sa kanya. Si Jesus Christ mismo ang pinagmumulan, ang source. Jesus mismo, ang wonderful counselor. Mas higit pa, siya ang ating ultimate guide na nakakaalam ng lahat. Ating mga puso, mga pinagdadaanan, alam niya ang ating future, ating situation. At siya ang source ng wisdom na walang kapantay. Siya ang nagbibigay ng guidance sa limitado nating karunungan. At hindi siya limitado ng kakulangan o imperfection ng tao. At bilang ating wonderful counselor, pwede tayong makalapit sa kanya at magtiwala sa ating mga struggles. Nakikinig siya sa ating mga panalangin. At may puso para sa ating kapakanan. Ang wisdom, love at guidance si Jesus. Siya mismo ay perfect at higit sa anumang human counsel o guidance. Kaya kapag naguguluhan ka, mga kapatid, sa desisyon sa buhay, sa trabaho, sa relasyon, pwede kang lumapit sa kanya nang walang alinlangan. Ang advice ni Jesus ay hindi lang pansamantala, ito ay divine wisdom na nagbibigay ng direksyon, ng tamang direksyon, pagpapala at peace sa puso mo. And Jesus,
is our mighty God. Pinapakita lang naman dito ang divine authority at power. Si Jesus, ang pinakamakapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Walang makakapantay sa kanyang kapangyarihan. May kapangyarihan at supernatural authority laban sa sakit, kasalanan at maging kamatayan. Kayang gawin lahat ng ating Panginoon dahil siya ay powerful God, omnipotent. May kita no sa kanyang mighty works ang healing, miracles, at teaching no, na may authority sa kanyang resurrection at ultimate proof ng kanyang divine power at victory laban sa kamatayan, imperno at kasalanan. Lahat ng pabagsak ng ating Panginoon. Kaya kung helpless ka sa sitwasyon mo kapatid, financial struggle, broken relationship, mental health, alalahanin mo ang Diyos na tumalo sa kamatayan at sa imperno ay parehong Diyos ang magliligtas at ayusin ang buhay mo sa ngayon. He is our everlasting Father. Alam mo kapatid sa Hebrew Father of Eternity. Ibig sabihin walang hanggan ang kanyang pagiging ama sa atin, ang kanyang pag-aaruga, ang kanyang proteksyon. Kung sa mundo natin mga kapatid, may mga tatay tayo na nagkukulang, nagkakamali, at may limitasyon. Pero ang Diyos natin, ang ating ultimate provider, hindi siya napapagod, hindi siya nagkukulang, hindi siya nagbabago. Protector at provider ng kanyang bayan forever. He is the same yesterday, today, and forever. At siya ang magdadala ng eternal security at pagmamahal na hindi limitado ng panahon, edad o kamatayan. Siya ang ating everlasting Father na mahal tayo kahit sa ating pagtanda, tayo ay kanyang kakalingain at hindi pababayaan. Kaya kapag pakiramdam mo kapatid, walang may nagmamalasakit o nagmamahal sa'yo, tandaan mo, mahal ka ng ating everlasting Father na laging present. Hindi kanya iiwan sa kawalan o pangungulila. Ang pangakong I will never leave you nor forsake you ay literal na totoo no ang kanyang pangako. At paniwalaan mo yung kapatid. And lastly, He is our Prince of Peace. Shalom. Spiritual harmony sa Diyos at sa ating. Ang kapayapaan niya ay hindi superficial o temporary. Dahil binalik nito ang relasyon natin sa Diyos. Naibalik na ang relasyon at nagkaroon ng kapayapaan na nagdudulot ng inner peace. Kahit sa trial, sa heartache at kaguluhan ng mundo, ang kanyang peace ay talaga naging daan no, sa relasyon natin. Sa kaupo at nagbubunga ito ng pagmamahal, ng joy, ng unity sa spirit. Sa gitna ng stress, conflict sa pamilya, toxic environment sa trabaho, pwede kang magkaroon ng peace ni Jesus na hindi nakadepende sa circumstances, kundi sa peace that transcends all understanding. Only Jesus could give. Kaya this holiday season mga kapatid, huwag ka nang ma-stress. Let His peace guide your decisions, your words at actions. Let His peace comfort you. Kaya dalangin ko ngayong Kapaskuhan mga kapatid, maging sapat na si Jesus para maging tunay na Merry ang Christmas mo. Dahil siya pa rin naman ang bida ng Pasko, hindi tayo. Siya pa rin ang pinakamahalaga, hindi ang sarili natin. Kaya siya pa rin dapat ang nasa unahan ng bucket list mo. Huwag nating hayaang matabunan ng kasiyahan, ng handa, ng ingay, ng mga regalo, ng hamon, ng queso de bola ang tunay na essence ng Christmas. Hayaan mo silang mag-inuman. Huwag ka nang makisali kung sila may nagsasaya. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka na pwedeng maging masaya. Tayo mga kapatid bilang Kristiyano, pwede tayong maging masaya sa paraan na ito'y nakakalugod sa Diyos. Pwede tayong magkaroon ng sharing, ng kabutihan ng Diyos. Mag-pray muna tayo, di ba, na sama-sama bilang pamilya. Mag-worship muna, di ba, sa Noche Buena. Because Jesus is enough to fill your heart with His love. Dahil ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus sa isang buhay na patotoo, sapagkat meron tayong wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, at Prince of Peace. Ang ating active, loving, powerful at eternal presence sa bawat aspeto ng ating buhay. Hindi lang siya teacher, hindi lang siya advisor, hindi lang siya warrior, hindi lang siya provider at peacekeeper. Siya ang Diyos na dahilan ng ating selebrasyon. Siya ang Diyos na dahilan ng Pasko. Siya pa rin ang nasa tuktok ng Christmas tree natin, hindi tayo. Siya ang rason ng bawat Christmas tree. Siya pa rin ang bida at hindi tayo. Siya pa rin ang star ng Pasko natin. Siya ang reason ng bawat Christmas tree. Kaya hindi tayo naglalagay ng Christmas tree dahil sa pagan culture. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, dahil ito ay paalala ng krus. Because Christmas tree, it reminds us of the cross. And the cross reminds us of a tree. Because Jesus died on a tree to set us free.
Jesus was crucified with the shout of a king, "It is finished." And the tree reminds us that the power of the enemy is finished. The lies of Satan are finished. It all began with a tree, and it all has to end with the one who hung on a tree. And that is our Lord Jesus Christ. The reason for this season, Jesus our Savior. Kaya ngayong gabi mga kapatid, kung ikaw to nakikinig at nanonood na mas inuuna pa ang mga makamundong bagay, ang kasiyahan ng mundong ito at nalilimutan na ang totoong mensahe at essence ng Pasko, at kung may kurot sa puso mo na mensahe ng Diyos ngayong gabi, na ako yun si Snowy, makasalanan ako, paulit-ulit ako nagkakamali, nadadapa, nagliliwaliw sa mundong ito. Mga kapatid, ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat dahil wala nang mas malaki pa sa grasya ng ating Panginoon sa kasalanan mo. Pero hindi ito lisensya para paulit-ulit kang magkakasala. Kung paano nga ang unang inimbitahan ng Diyos sa kapanganakan ni Jesus Christ ay ang mga shepherds o mga pastol sa bukirin. Mga ordinaryong tao, simpleng buhay lang meron sila, pero pinili ng Diyos na sila ang unang makita at makasaksi ng kanyang dakilang pagmamahal. Ito ay paalala rin sa atin ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat, tulang pinipili. Hindi sa mayaman o sikat, hindi lang para sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hintila. At tayo yun mga kapatid. Kaya anuman ang iyong nakaraan, status sa buhay, bukas ang bisig ng ating Panginoon para ikaw ay tanggapin. Kung ikaw ay babalik sa Kanya, tatalikuran mo ang iyong mga kasalanan, pagsisihan mo ng buong puso na nagawang mali. Sa mga oras na ito, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung naniniwala ka ng buong puso at isip mo na namatay siya sa krus para sa iyo, pagdanak ng kanyang dugo, tayo ay malilinis na, naging malaya. Ngayong gabi mga kapatid, sabayan niyo ko sa panalangin natin na pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya iniimbitahan ko kayo na iyoko ang inyong mga ulo, ipikit ang mga mata, itaas ang mga kamay, at ibuka ang bibig. Sabayan niyo ko sa panalangin. Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Panginoon, inaamin ko na ako'y isang makasalanan at pinagsisisihan ko na po ang lahat ng aking kakulangan, ang aking kalabisan. Sa mga oras na ito, Lord, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita sa aking buhay at tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo, Lord, ang aking buong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Salamat, Lord, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen, Amen, Amen. Thank you, Lord Jesus. Kung sumabay ka kanina na buong puso, congratulations dahil meron ka ng buhay na walang hanggan. In 5 minutes mga kapatid, matatapos na tayo, pero bago yan, sabayan niyo muna ulit ako sa ating panalangin. You can agree with me, you say Amen, thank you Lord, Hallelujah. Yes Lord Jesus, Hallelujah. Our mighty Father, our wonderful Counselor, our mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace. Thank you Lord Jesus sa mensahe mo ngayong gabi. Salamat Panginoon sa dakilang pag-ibig na pinakita mo sa mundo. Salamat Panginoon sa pagbigay mo ng iyong kaisa-isang anak. Bumaba dito sa mundo, nagkatawang tao upang kami ay iligtas sa aming mga kasalanan. Na hindi matutungbasan Lord ng kahit anumang handa Panginoon ng mga kasiyahan sa mundong ito, ang tunay na kaligayahan. Pagkat sa iyo lamang namin matatagpuan ito. Salamat Panginoon sa ginawa mo sa krus. Kay Lord ngayong gabi, mataas ko ang mga pangangailangan namin Panginoon. Lord, you are our great provider. Ikaw ang Diyos namin na patuloy na nagpapala sa kanyang mga anak. Sa mga tapat na sumusunod, sa mga tapat na nagbabalik at nagbibigay. Kaya Lord, pinapanalangin ko ang mga kapatid ko
na ikaw na magpala sa kanilang mga kamay, Panginoon. Siksik-liglig at nag-uumapaw, Panginoon, na patuloy na pagtatanim sa iyong kaharian. Salamat, Lord. Alam ko na meron ka mga pagpapalang nakahanda sa mga anak mo. Lord, ikaw ang aming everlasting Father, our great provider. Nagsusupply, nagpo-provide sa lahat ng aming mga needs. Kaya Lord, tinataas ko rin mga kapatid ko na may mga kakulangan, sa mga monthly bills, Panginoon, water bill, electricity bills, Panginoon. Ikaw na po, Lord, ang provide sa bawat lamesa ng iyong mga anak. Ikaw magpupuno kanilang mga ref, maging hapag, Panginoon. Kaya ngayong Pasko, Lord, hindi nasusukat, Panginoon, ang pagmamahal mo sa dami ng handa. Dahil pinatunayan mo na ito sa krus, Panginoon. Lord, ikaw ang aming Prince of Peace. Kaya pinapanalangin ko, Panginoon, mga kapatid ko na dumadanas ngayon, Lord, mga anxiety, depression, in Jesus' name. Ikaw ang magbibigay ng kapayapaan sa kanila, ng comfort, Panginoon. At ikaw din po, Lord, ang yayakap sa mga kapatid ko na dumadaan sa mga depression. Ikaw ang aming Jehovah Rapha, na magpapagaling sa mga kapatid ko na nagda-dialysis, Panginoon. O di na magpo-provide, our Jehovah Jireh, sa lahat ng pangangailangan. Lord, nataas ko rin ng mga kapatid ko na may mga sakit sa mga oras na ito, may mga trangkaso, lalo na ngayong season na ito. Ikaw, Lord, ang makap sa kanila, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, Lord Jesus, sa kagalingan na tinatanggap nila mula ulo hanggang talampakan. Dinideclare namin, Panginoon, lahat na infirmities out in Jesus' name. Pinapalayas mo na lahat, Lord, ng mga sakit na ito, Panginoon, maging hadlang upang hindi sila, Lord, na makapaglingkod o makapag-church. Kaya in Jesus' name, Lord, by your stripes, Panginoon, pinapagaling mo na ang mga anak mo. Lord, sama-sama kami na haharap, Panginoon, sa 2026 na malusog. Palalakasin mo pa kami, Panginoon, para sa mga gawain. At Lord Jesus, ikaw ang aming everlasting Father. Salamat, Diyos, Ama, na ikaw ang patuloy na nagbibigay sa lahat, Lord. Hindi pa naman namin, Lord, hinihingi. Mga sa panalangin namin, nalalaman mo na, Panginoon. At may kasagutan na ito. Kaya, Lord, maraming salamat. Dahil kung hindi pinagkait, Lord, ang kaisa-isang anak, yung mga pangangailangan pa kaya namin, hindi kayang ibigay. Kaya Lord, patuloy ko rin tinataas ang santuaryo namin sa Andrea, Panginoon, na ikaw patuloy na magtatapos ito, magpapadala ng mga iba pang kakulangan at pangangailangan. Provision, Panginoon, in Jesus' name, Lord. Matatapos na ito at magagamit namin, Panginoon, na malaya na kami, Panginoon, anytime. Kaya Lord, maraming salamat sa gabing ito, sa mensahe mo, Panginoon, na tumanim sa puso ng bawat nakapakinig. Salamat, Lord, dahil ikaw naman talaga ang tunay na dahilan kung bakit kami, Lord, na nagdiriwang ngayong Kapaskuhan. Hindi man ang kahit anong bagay sa mundong ito. Sapagkat ikaw, Lord, ay sapat na para masabi namin na merry ang aming Christmas. Kaya, Panginoon, maraming salamat muli nakapagbahagi na isalita. Tinataas ko, Lord, ang lahat ng papurit pagsamba, Panginoon, at sa mga kasagutan sa mga panalangin namin, dahil sa iyong banal at makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord, mga kapatid. Tapos na po tayo ngayon, mga kapatid, sa ating OPM this Wednesday night. At tunay nga na pinagpala tayo ng presensya ng salita at mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi. Praise the Lord. And mga kapatid, thank you, Lord, for joining us tonight. At kanina, mga kapatid, no, kung sumabay ka sa ating panalangin at tinanggap ang ating Panginoong Kristo na mula sa puso, congratulations, dahil meron ka ng buhay na walang hanggan. At syempre, mga kapatid, hindi lang nagtatapos doon. Kailangan din natin na lumago sa ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, ini-invite po namin kayo, no, sa ating mga gawain, no, from Monday to Friday. Tuloy-tuloy po ito, mga kapatid, ng ating OPM, ang ating Sunday service replay. At syempre, ini-invite din po pala namin kayo tuwing Sunday, no, sa ating Sunday service at 11:30 a.m. located at Gig Mall, 2nd floor, Pulang Lupa, Las Piñas City po tayo, mga kapatid. Isama mo na mga mahal mo sa buhay, ang buong pamilya mo, at sabay-sabay tayong magpuri sa ating Panginoon. Maranasan natin ang kanyang presensya. Praise the Lord, mga kapatid. Once again, ako nga pala muli ang inyong lingkod, Sister Novi Montoya, inyong mga kasama every Wednesday night. Kung sumabay ka kanina, mga kapatid, let's declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny, Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name we pray.
Amen. Power is in you, Messiah, and that's our Lord Jesus Christ, the King of all kings and the Lord of all lords. Kaya mga kapatid, thank you for joining us tonight. Kaya mga kapatid, huwag kalilimutan ang tunay na reason this Christmas season na walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. He is the reason for this season. Kaya mga kapatid, keep shining brightly for Jesus. See you again. Bye!